sa isang bundok na sakop ng Cebu City ay makikita ang isang kahangahangang istruktura na animoy para kang nasa ibang bansa. Disenyo ito ng isang engineer na si Slater Young. We're not only building one house here, we're actually building 32 simultaneous houses. May planong gawing rice terraces ang mga istrukturang nakatayo rito, ngunit sa kabila ng matagumpay ng pagpapatayo ng mga istrukturang ito ay naging mainit naman ito sa pagdaan ng mga sakuna dito sa bahagi ng Cebu. Dahil isa ito sa mga sinisisi at tinitinang dahilan kung bakit nagbaha at nasira ang mga kabahayan ng mga nakatira dito sa bahagi ng Cebu. Ngunit ang tanong sa aking isipan, ito nga ba ang dahilan? Kaya samahan niyo kong alamin ang istorya sa video ito. Papunta tayo ngayon sa bandang Guadalupe dahil pupuntahan natin ang isa sa mga luxurious building na itinayo sa tuktok ng mundo, kasi usap-usapan ito ngayon at mainit ito sa social media dahil sa isa daw sa mga naging dahilan nito ng baha. So, actual ko pong ipapakita sa inyo, sana makapasok po tayo kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga building na itinayo doon. So, itinayo ito ni Slater Young, kung di ako nagkakamali. Paki-correct na lang po kung tama ba. So, isa po siyang artista at engineer. So, mga isang oras mahigit mula dito sa Naga City, dito sa Barangay Cantauan, nandito po tayo ngayon, bago makarating sa ating lokasyon. So, etong binabaybay po natin dito sa Naga ay ito yung ginagawang high-end project na expressway papunta sa Toledo. So kung dito ka dadaan mula sa city ng Cebu papunta rito sa Naga, sa Cantauan, lulusot ka papunta ng Toledo. So mula dito ay hindi naabuti ng isang oras papunta ron sa Toledo. Pero kung doon ka dadaan sa kabila, 5 oras siguro kung nanggagaling ka sa city ng Cebu. So pero kung dito ka dadaan sa Naga, mararating mo na yung Toledo, Danao, Carmen siguro nang hindi abot ng 2 oras. Ayan. So yun. So kasalukuyan po itong under construction ngayon kasi merong mga nabagsakan ng mga daan dito. Makikita po natin medyo maputik pa nga yung daanan kasi lumubog yung area kasi malambot yung lupa dito at doon nga sa baba ay medyo nasira. Tignan nyo po. Ayan. At pinatungan nila ng graba para hindi maging maputik at hindi lumubog, pero ganun pa rin, kulang. So ganda sana ang tingnan ng mga bundok, makikita po natin. Kaso merong ilang mga parte na talagang nakakalbo na. Sana pangalagaan po natin yung mga kabundukan para hindi po tayo mapinsala sa mga pagbaha at taniman po natin. Kasi itong kalikasan na to ang nagpoprotekta sa atin sa mga sakuna. Kaya ingatan po natin. Tingnan nyo, yung iba wala nang mga punong kahoy. Whew! Napansin ko lang yung riprap bumagsak na rin dito sa baba, pero walang mga bakal oh. Makapal na simento pero walang bakal. Tingnan nyo, nagbisibagsakan mula dun sa taas. So sa pagkakaalam ko, kalsada ito dito sa areang ito. Ayan oh, lumubog.
Saktong-sakto makulimlim at may konti-kunting ambon. Pero sana hindi lumakas para makarating tayo doon. Ayun na, umuulan na. Woohoo! Sana hindi lumakas. Yun, buti tumilat. Thank you, Lord. Kalabang ko lang talaga dito is ulan. Teka, Manong. Okay. Nice job. Ganyan dapat kapag pedestrian, hihinto muna. So, dito ko lang yung nakita sa Cebu. Ayan. Huminto sila. Pinatawid lahat. Nice. Meron naman talagang mga may disiplinang mga biyahero dito. So, yun ang dapat tularan. So, nasa city na tayo ng Cebu. Liliko tayo sa unahan. Papuntang Guadalupe. Downtown, Tabuan to Guadalupe. Yan. Dali. Baka maabutan. Naku po. Nabutan na. Yun, papasok na tayo dito sa subdivision, sa Monte de Razas. Eto na. Buti nakadiretso tayo. Ayun, nandito na tayo sa loob. So, di tayo pinapasok doon kasi maraming mga security guard. Hanggang bungad lang tayo. Kaya hindi na tayo dumiretso papunta doon sa pinaka-gate nila kasi hinarang tayo ng mga residente. Panoorin nyo itong video na to nung pagpasok ko doon. Kaya nga sila nag-stricto? Maunang Process minum dan sa baha ano ba? Mau gani. Ilang taon na kayo dito nakatira? 27 years? 27 years. Nagbaha na rito? Wala pa. Nagbaha? Oo. Kano sa ang tuig? Ilang taon ka na dito? Ah? Di magbaha. Andi rin lunok. Anang... Dili lunok. Sa para. Ah, sapa. Ano din daon na? Wapa din mo trasas. Sapa ni daon na. Ano, sapa ni gini. Tubig dito sa bukid. Lapas ang sapa rin. Kusog. Dili tingon nga lunok. Oo. Dili lunok kay kuan man din eh. Dagko man kay burnal rin. Dagko kay burnal ba? Oh, lapas tawo ng burnal. Okay mo tirasa, dagko di kani kahoy diri man. Ah. Wala pa magani ang tubig, lumubas na sa. Oh, bas ka daga nagkahoy. Aga nang tuloy sa eskwela, mo gani kala sapa. Mo gani koleksyon ani dire. Dire. Sumpay ra na dire. Pag kamutirasas na dira, yapo na. Diha na baha. Oo. Pag tukodan ng Montirasas. Sugod lang ba? Saro na kay malipay may nagmubaha kay napamisa palit. Oh, ligo. Sa mga picture na ay mga swimming pool diha. Swimming pool na public dato. Itong swimming pool na dam ba? Ay, oo, dam na. Dako kayo. Ilang lita. So ang gipasangilan sa baha karon diri sa Talisay, maoning Montirasas na mga building nagitukod. Maoning vlog Talisay no, ikaw no. Familiar rin ako ba? Oo, katanaw sa gabi. Pinagbabawalan nilang makapasok pag alam nilang vlogger or mga basta nasa media. Ayan. So hindi nila pinapapasok. So nung papasok tayo,
makikita natin sa baba pa lang, hilihilira na yung mga security guard. So, ang gagawin natin, so magpapalipad lang muna tayo ng drone dito sa baba at ipapakita ko sa inyo yung nangyayari. So, kasi, kung titingnan natin, napansin ko doon sa taas, maraming mga kabahayan. Kung ang disenyong ito ay parang rice terraces, yung nasa isip ko, parang wala yatang pundasyon sa ilalim nito kasi parang, alam niyo naman, pag sinabing rice terraces, parang hagdan-hagdan. So, ibig sabihin, meron silang kinukuhang mga parte para maging hugis rice terraces yung mga bahay doon. Tapos na yung ibang mga bahay, pero marami pang mga pending na bahay na makikita natin doon sa pinakataas. At sa ngayon po ay makikita po natin na patuloy ang paggawa ng mga bahay na yun kasi isa yan sa pinaka mayaman na mga pabahay, luxurious, tinatawag yan luxurious building ang mga nakatayo dyan. So makikita natin napakagandang mga buildings, sobrang laki, milyones yung halaga. So lahat ng pumupunta dyan ay puro lang mayayaman. Si Slater Young, yung isa sa mga engineer dyan, ewan ko kung nasaan. So kung makikita nyo, nasa tuktok at mayroon bang ibang mga parte na nakalbo na ng mga bundok at isa yan sa mga naging issue dahil daw sa naging dahilan ito ng mga pagbaha dito sa Cebu. So ano masasabi nyo? Comment po kayo dito sa video nito. So kung titingnan natin, hindi yun isa sa mga naging dahilan kung bakit bumaha dito sa Talisay, Cebu. Marami namang mga dahilan. Siguro hindi lang yung sinasabi nila na yung Monte de Rasas. Meron din yung mga drainage, illegal logging, tsaka mga mining. Yan, isa yan sa mga dapat tutukan. At mga project na hindi natapos, gaya ng mga flood control. So kung may maayos lang sana na mga project, posible pang hindi bumaha. So, hindi lang yung Monte de Rasas dapat isisihin natin. So, para sa akin, hindi ko yung sinisisi. Nakita ko dito, yung mga flood control, maapaw, yung tubig, yung mga substandard na mga project, nasisira yung mga kalsada. So, panahon na siguro para tutukan to ng gobyerno at dapat yung mga nasa posisyon ay amulat na yung mata sa mga sakuna na nangyayari dito sa atin. Hindi lang dito sa Cebu, marami din. Ngayon, nasa Samar, Eastern Samar. So, grabe, walang humpay ang baha. So, mensahe na to sa atin na talagang magbago na tayo. Huwag tayong sakin sa pera. So, dahil hindi natin alam, baka ikaw yung susunod na dumaan ng trial ka.